Palagi pong sinasabi ng aking guro na ang mga sangkap ay may kaluluwa. Ang mga apoy na sumasayaw sa apuyan. Ang mga pananim na pinag-arugaan ng bundok Luohishan. Ipapakita ko sa iyo kung sino ang amo ngayon. Kahit ang mga marka ng kutsilyo sa sangkalan ay paraan nila ng pagsasalita. Ang aking kutsilyo ay sumusunod lamang sa isang prinsipyo. Ang tanging bagay na makakapagpahinahon sa apoy ng mundo ay isang tapat na puso. Pero hindi nauunawaan ng mga tao sa ibaba ng bundok. Ang nakikita lang nila ay ang kasunduan sa pag-aasawa, ang pinagmulan ng pamilya, at ang katayuan sa lipunan. Pinipilit ako ng aking mga magulang na bumaba ng bundok para magpakasal. Kung hindi, hindi na ako muling makakapagluto. Yiguo, mapagkumbaba ang mga tao sa ibaba ng bundok, kahit na magaling ka sa pagluluto. Kailangan mong maging maingat. Huwag po kayong mag-alala, guro. Mag-iingat po ako. Narinig ko na bumalik din si Huaqian daw sa Liangshan. Sana lang hindi siya makasalubong ni Yiguo. Ginoong Huo, si matandang amo po, tinatawag po kayo para magpakasal ngayon. Pwede nang ipagpaliban yan. Una, bibisitahin ko muna ang maalamat na chef. Guro Zhang, ako si Huo Jingyan. Ngayon, naparito ako para ipagamot ang aking anoreksya. Guro Jiang, kung payag kayo, sabihin niyo lang ang presyo. Sayang naman. Sayang sa ano? Ako, tinalikuran ko na ang pagluluto. Mula ngayon, hindi na ako magluluto. Gayunpaman, may isang putahe sa mesa sa likuran ko, gawa ng aking estudyante. Ang kanyang pagluluto ay napakagaling din. Pwede niyong subukan. Ito bang tinatawag na maalamat na chef, ayaw magluto? Sige na. Pero ito lang ang ibibigay sa atin? Ang bata na yon, sobra naman ang reaksyon. Susubukan ko. Ito. Kita mo? Sabi ko sa'yo, niloloko lang tayo niyan. Ito ay talagang napakasarap. Ang sarap. Siyempre naman, ang apprentice ko ang gumawa nito. Gamit namin ang lokal na black-haired suckling pig. Ibinabad sa bawang, asin, at sili. Tapos, ihahain na sa ihawan. Inihaw sa magkabilang gilid hanggang kumukulo ang mantika. Ang bango talaga. Hoy, magtira ka naman para sa akin. Maaari ko bang itanong Jizang, nasaan ang taong gumawa ng pork na ito? Kukunin ko siya bilang personal kong chef sa mataas na presyo. Sabihin mo ang presyo mo. Huli ka na. Umalis na siya sa bundok 10 minuto na ang nakalipas. Sayang naman, nakaligtaan natin ang apprentice ng master chef na iyon. Kung hindi, ang kondisyon mo ay maaring naipagamot na. Pero ang pagtikim ng ganitong napakasarap na putahe ay nagpawalang saysay sa biyaheng ito. Pero okay lang. Binigyan tayo ni Ji Zhang ng numero ng telepono. Ikaw na maliit na pasaway, pumunta ka sa Civil Affairs Bureau ngayon din. Ang babaeng iyon ay naghihintay sa iyo ng matagal na. Ang kasunduan sa kasal mo ay napagkasunduan na matagal na. Kung hindi ka maglakas loob na pumunta, hahanap ako ng lubid at isang baluktot na puno at magbibigti ako. Ituring mo na lang na wala akong ganitong walang utang na loob na apo. Sa Civil Affairs Bureau. Excuse me, nagtataka lang ako, nasaan ang CR? Lumabas ka at kumaliwa. Okay, salamat. Pasensya na, di ako nakatingin. Ayos lang. Paano kung ako na ang magbabayad ng dry cleaning mo? Huwag mo nang isipin yon. Kasalanan ko rin naman. Pwede ka nang umalis. Paumanhin talaga. Naku, Nabasa mo. wala na tayo ngayon. Nawala yung huling 3 numero. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nitong sticky note? Huminahon ka. Sticky note lang yan. Daan-daan na ang biyahe namin para makuha ang numerong to. Dapat mong bayaran to. Sinasadya niyo bang lokohin ako? Kanina pa ako nag-aalok magbayad, ayaw mo. Ngayon, gusto mo nang pagsamantalahan ako. Bakit ko kailangang pagsamantalahan ka? Bumalik ka dyan. Kunin mo para sa akin ang numero ng apprentice ng Culinary God. Apprentice ng Culinary God? Numero 23, Wo Jingyan, Lin Qing Yiguo. Kayo na ang susunod.
Si Huo Jingyan, ikaw pala ang napagkaso. Ang kasal na ito ay hindi na matutuloy. Akala mo ba gusto kitang pakasalan? Ginoong Wow, may utos ang matandang amo. Kung hindi kayo kukuha ng lisensya ngayon, hindi kayo makakaalis dito. Umalis ka. Bakit hindi tayo makalabas? Binibining Lin, huwag niyo kaming pahirapan. Halika, lumapit kayong dalawa. Ganon, medyo lapit pa. Nakatapak ka sa paa ko. Okay, tama na yan. Huwag kang gagalaw. Hayaan mong linawin ko. Kahit kumuha tayo ng marriage license, hindi tayo tunay na mag-asawa. Pangpapatahimik lang ito sa pamilya natin. Ginagamit lang natin ang isa't isa. Kung may kailangan ka, kontakin mo ako. Hambog, kung hindi dahil sa mga magulang ko na nagbanta sa career kong pagiging chef, hindi kita pakakasalan. Ginoong Huo, wala na si Ginoong Zhang sa loob. Pero may mga tao na akong inilagay sa gate. May balita na dapat tayo sa lalong madaling panahon. Magsisimula na ang paligsahan ng Diyos ng kusina. Lahat ay malugod na inaanyayahang mag-sign up. Gusto niyo po bang magparehistro? Tingnan niyo. Paligsahan ng Diyos ng kusina. Ang unang premyo ay isang lihim na recipe. Guro? Wala akong pagsisisi. Ang pangalawang aklat lang ng lihim na libro ng mga recipe para sa lutuing yi na ipinamana sa loob ng libu-libong taon. Sa buhay na ito, guro, baka hindi mo na ito makita. Guro. Sa pagkakataong ito na aalis ako sa bundok, ako, talagang hahanapin ko iyon para sa iyo. Ang pangalawang aklat ng lihim na libro ng mga recipe. Kumusta? Sino po ang hinahanap ninyo? Kumusta? Gusto kong sumali sa paligsahan ng Diyos ng pagluluto. Aling restaurant ang kinakatawan ninyo? Kakatawan sa isang restaurant? Paumanhin po. Pero ayon sa mga patakaran, tanging ang mga head chef mula sa mga restaurant ang maaaring sumali. Ikaw pala ang gustong mag-apply bilang head chef sa aming Yihai Pavilion? Kumusta? Ako si Lin Ching Yiguo. Narinig ko mula sa manager na ang Yihai Pavilion ay naghahanap ng head chef. Gusto kong subukan. Alam ng lahat, mula nang magretiro si Head Chef Ye. Si Yaor na ang nagsisilbing pansamantalang head chef namin. At itong babae, gustong maging head chef kagad? Saan galing itong probinsyana? At gusto pa niyang maging head chef? Oo. Sinusubukang agawin agad ang pwesto ni Yaor. Ang lakas ng loob niya. Ang pagiging head chef ay tungkol sa kasanayan sa pagluluto, hindi sa magandang itsura. Ito ay isang restaurant, hindi fashion week. Isang probinsyana mula sa liblib na lugar. Ano ba ang alam mo sa pagluluto? Binibini, magpapasalamat ako kung mag-iingat ka sa iyong pananalita. Chef Ye, may problema tayo. May gustong ipabalik na pagkain ng isang customer. Ano? Sabi niya magpa-file siya ng reklamo. Itong putahe. Sino ang gumawa? Yaw, gawa ka na lang ng panibago, bilisin mo. Nagwawala na ang customer doon sa labas. Sikat siyang food vlogger. Kalimutan mo na. Ako na ang bahala dito. Ilabas mo. Tiyak na masisiyahan siya ngayon. Yeyaw! Ang galing mo! Ang bilis mo gumawa! Siyempre naman. Dating head chef namin si Ye Yao. Ang malamat na si Ye Dahai, ang anak ni Chef Ye. Sino si Ye Dahai? Hindi ko siya kilala. Hindi naman siya kasikat ng master ko. Napaka-ignorante mong probinsyana. Hindi mo kilala si Chef Ye? Master mo? Sino ba ang master mo? Ang master ko ay si Zhang. Sino ba yung master mo? Ano bang akala mo? Papalitan mo si Yaw? Wala kang laban. Taya tayo? Yung putahe na ginawa mo, tiyak na isa sa ulian. Bumagsak ang rating ng restaurant natin nitong mga nakaraang araw. Marami na ring reklamong natanggap. Kumusta na ang paghahanap ng bagong head chef? Wala pang progreso.
Kung makakahanap lang tayo ng estudyante ng Diyos ng pagluluto. Ano bang sinasabi mo, probinsyana? Ano bang karapatan mong pagdudahan si Yeyao? Kung hindi ko nakita kung paano mo ginawa ang putaheng yon, hindi ako magiging ganito kasigurado. Pero ngayon, nakita ko na ang kaya mo. Ito ang Yihaige. Hindi ito lugar para maggulo ka. Oo, umalis ka na. Anong nangyayari dito? Siya ba yon? Siling Ching Igu o. Anong ginagawa mo rito? Jingyan. Anong ginagawa mo rito? Ginoong Huo, siya po iyon. Nandito siya para manggulo. Ako. Ako ang nanggugulo? Nag-apply lang ako bilang head chef. Paulit-ulit mo akong tinatawag na probinsyana at isang katutubo. Iyon ang nagpapakita ng kawalan mo ng klase. Hindi totoo yan. Siya talaga. Sinabi niya na ang putahe ni Gang Yeyao ay tiyak na isusuko ng customer. Ininsulto niya ng ganoon si Gang Yeyao. Kaya ano naman kung may nasabi ako sa kanya? Sinabi mo na isusuko ang putahe niya? Oh, sabi ng customer, pareho lang ang lasa, pangit. Ang gusto niyang kainin ay hindi yung luma na naman. Ginoong Huo, may nakuha na naman tayong masamang review sa restaurant. Pakisuyo, kausapin mo muna siya. Jingyan. Hayaan mong magbaliwanag ako. May mali siguro. Ako ang amo mo. Tawagin mo akong Ginoong Huo. Sa tingin mo ba, may problema sa putaheng ito? Ano pa bang masasabi niya? Kung gayon, magsasabi ako ng totoo. Ang head chef ninyo, matapos isuko ang isang putahe, una, hindi ka humingi ng feedback sa customer. Pangalawa, hindi mo kinain para subukan. Diretso ka lang gumawa ng isa pang plato ng eksaktong parehong putahe at ipinadala. Iyon ay issue ng profesionalismo. Isang probinsyana. Kalokohan. At, ang layo ng pinanggalingan ng customer na to. Tapos, niluto mo yung pwedeng-pwede sa kahit saan. Ano ba alam mo? Naiinip na nga yung customer. Di ba dapat magmadali ako? O hayaan lang nating maghintay ang customer? Ang galing mong magsalita. Kung ang galing-galing mo, bakit di ikaw ang gumawa? Ako na. Simula nang umalis si Chef Ye, marami ng reklamo tungkol sa pagkain ang natanggap ng restaurant. Base sa kanyang ugali, parang hindi siya nagsisinungaling. Bakit di natin siya subukan? Ikaw ang gagawa ng putahing ito. Hahayaan talaga ni Sir Wo na yung dalagita ang gumawa nito? Oo, hindi ko pa nakikita si Sir Huo na protektahan ng isang dalagita tulad nito. Sino ba siya? Mayroon akong buhay na isda dito na galing Qionghai kaninang umaga. Isang isda, 3 paraan ng pagluluto. Kaya mo ba? Siyempre kaya. Puro lang pala chismis ang reputasyon ng Yihaige. Ganito lang pala ang resulta ng putahe? Taos puso kaming humihingi ng paumanhin. Ito ang aming ginawang panibago. Subukan ninyo po. Linawin natin, kung yung 3 putahe mo ay hindi mapasaya ang customer, ano ngayon? Di ako. May masarap na pagkain sa harap ko na di ko makain? Mag-asawa ng maagang mamamatay? Ano ba pinagsasabi mo? Malapit na pala talaga si Jingyan sa kanya? Tiyak inakit niya si Jingyan. Kung yung 3 putahe mo ay hindi mapasaya ang customer, alis ka kaagad dito. Ito. Kita mo, sabi ko na isang probinsyana. Anong klaseng putahe kaya ang magagawa niya? Puro salita, walang gawa. Alam mo, mas mabuti pang mag-cater ka na lang sa mga retiradong sumasayaw sa plaza. Ang pagpunta sa Yihaige ay paghahanap lang ng kahihiyan. Tama na. Ano pa bang pagtatalunan? Paano nangyari yon? Usapan ay usapan. Dapat kang umalis sa Yihaige. Sandali lang. Ikaw ba ang gumawa ng ulam na ito? Hintayin mo na lang ang mga customer na durugin ka nila. Nakakahiya talaga. Babayaran namin ang nawala sa inyo. Ang sarap talaga nito. Anong sinabi mo? Magaling siyang magluto? Imposible yan. Pwede mo bang sabihin sa akin kung paano mo inihanda ang 3 putaheng ito? Ang isdang ito ay sariwang huli na big head carp mula sa lawa ng Qionghai. Malambot ang laman at makinis ang texture. Ang malutong na tinik. Ang mga tinik ay binudburan ng starch batter at ipinrito sa mahinang apoy hanggang maging golden brown sa magkabilang side. Ang pritong tinik ay may magaan at malutong na balat.
Malambot at makinis ang laman ng isda. Ang lasa ay nananatili ng matagal pagkatapos ng bawat kagat. Tungkol naman sa pumpkin fish head soup na ito, ang ulo ng isda ay ipinrito muna, tapos dinagdagan ng pampalasa para matanggal ang amoy ng isda. Pinakuluan ito hanggang maging creamy white ang sabaw, tapos idinagdag ang kalabasa. Ang masarap na lasa ng ulo ng isda ay pinagsama sa tamis ng kalabasa, na lumilikha ng walang katapusang, kaaya-ayang aftertaste. Ang spicy fish slices. Ang mga hiwa ng isda ay ginisa sa mataas na init kasama ang Sichuan peppercorns, na nagpapangilo sa iyong dila ng isang kamanghamanghang pagsabog ng lasa. Ito ang tunay na isang isda. 3 paraan. Ang unang 2 putahe ay purong basura. Excuse me, miss. Ikaw ba ang chef sa restaurant na ito? Hindi pa ako opisyal sa ngayon. Oo, siya ang chef ng aming restaurant. Maligayang pagdating sa Yihaige. Ang lalaking ito ay mukhang hindi naman pala masama. Hindi ako naniniwala. Jing yan. Baka nagtutulungan sila ng lalaking yon. Tama. Ikaw, bakit ka ganyan ka makulit? Ang tradisyon ng Yihaige ay kung gusto niyang maging head chef dito. Maliban kung Maliban kung ano? Ang patakaran sa Yihaige para maging head chef dito ay mapahanga ang dating head chef sa iisang putahe. Dahil madali siyang pumayag, malamang hindi niya alam na kahit si MS Yayaw ay hindi pa nakapasa sa pagsusulit. Siya lang ang pansamantalang head chef. Isang putahe lang. Bakit ang iingay ninyo? Hindi basta-bastang putahe. Ito ay isang putahe na gawa sa isang sangkap lamang. Wala pang nakagawa nito maliban kay Miss Yayaw. Ano ba ang hirap doon? Ito na lang ang gagamitin ko. Ang iba ay pumili ng baka o isda, pero patatas ang pinili niya. Sigurado ka ba? Huwag kang mag-alala. patatas ang pinili niya. Nakakatawa naman. Napakatalas ng panlasa ng tatay ko. Tingnan natin kung paano mo ito haharapin mamaya. Akala mo ba kusina sa probinsya ito? Gagayahin mo si Master Yi sa ganyan? Jingyan, dapat kong sabihin na ang panlasa mo sa mga tao ay lalong lumalala. Mabuti o masama, malalaman mo pag natikman mo na. Tama. Master Yi, bakit hindi mo subukan? Paano ito nangyari? Makinis ang texture, malaman ang lasa. Mukhang simple, pero taglay ang masarap na pampalasa at dalisay na pamamaraan. Hindi ito pangkaraniwang kasanayan. Maliban kung si Master Zhang, pero nagretiro na si Master Zhang, di ba? Ikaw, ang gumawa nito? Anong problema? Minsan ay sinuwerte ako na matikman ang luto ni Master Zhang. Sayang lang na matagal nang nagretiro si Chef Zhang. Pero narinig ko na may tinuruan si Chef Zhang. Tatay, ano ang ibig mong sabihin? Master Yi, sinasabi mo ba na si Lin Ching Yiguo ang tinuruan ng chef? Galing siya sa probinsya. At marunong siyang magluto. Siya kaya talaga ang tinuruan ng chef? Chef Ye, anong ibig mong sabihin? Lin Ching Yiguo, siya ang apprentice ng culinary god. Mas mabuting huwag tayong magdulot ng problema sa ating amo. Anong Zhang Lao? Hindi ko siya kilala. Ang kilala ko lang ay mothballs. Sabi ko sa'yo paano niya makikilala ang culinary god? Mukhang nag-isip ako ng masyado. May isa pa akong tanong. Ang putahing ito, paano mo ito ginawa? Ito ay mga Liangshan colorful potatoes. Mataas ang starch content nito. Mabango. Ang laman ay magaspang at malambot. Pinakaangkop ito sa pag-iihaw at paglalaga. Ito ay isang bihirang pagkain. Inilabas ko lang ang natural na lasa nito. Isipin mo, nagamit mo ang simpleng pag-iihaw para mapreserba ang pinaka-esensyal na lasa ng sangkap. Master Ye, kaya kwalipikado ba siya na maging head chef sa Yihai Pavilion? Siyempre, napakaganda ng pagkakagawa niya sa putahing ito. Higit pa siyang may kakayahang maging head chef. Tatay, sinabi niya sa harap ng mga ibang tao na pangit ang mga luto ko. Paano mo rin? Maraming tao dito. Hindi ko rin ito maaring pekein. Kahit siya ang maging head chef, hindi ba't siya pa rin ang magtatrabaho sa ilalim mo? Lahat. Ngayong tapos na ito, alis na muna ako.
Boss Huo, nakuha na namin ang numero ng telepono. Bilis, tumawag ka na. Kumusta? Ikaw, Yiwo, oy, Guro. G, Huo, hindi pa rin makatawag? Oo nga, Master. Alam ko kung nasaan ang ikalawang tomo ng lihim na resipe. handa na ba ang lahat para sa kompetisyon? Handa na ang lahat. Inimbita pa namin si Master Jiang bilang hurado. Pero narinig ko na, ang kalaban natin, ang Wangxiang Restaurant, ay sumali rin. Hindi ba't na-acquire na yon? Hindi natin malalaman ang detalye hanggang sa preliminary round. Pero, ang matanda mamayang gabi, gusto kanyang isama ang asawa mo para maghapunan. Kapag nakuha ko ang unang pwesto sa Culinary God Competition, ibabalik ko ito sa'yo. Sige! Di ka ba tumitingin kung saan ka pupunta? Pasensya na talaga. Hindi kita nakita. Dekorasyon ba yan sa mukha mo? Nasira mo ang cellphone ko. At gusto mo pang manalo sa Culinary God Competition? Papagalitan kita. Tingnan natin kung magyayabang ka pa. Para sa sarili ko. To, anong pakialam mo? Gusto ka ni Lolo na sumama sa akin pabalik. Sandali lang. Yeyaw. Bukas, mas mabuting ibalik mo ang cellphone ko ng buo at walang sira. Linching Yigo, ikaw. Maghintay ka lang. Una sa lahat, linawin natin. Ito lang ay para mapasaya si Lolo. Ako na ang bahala. Dahil lang sa pagtatanggol mo sa akin kanina. Igo. Igo. Ikaw nga talaga. Jiangbay, anong ginagawa mo rito? Hindi na ako mananatili sa bundok. Ginoong Zhang. Ginoong Huo, parang si Jiang Bai yon, ang anak ni Master Jiang. Bumaba ako ngayon nang hindi inihahayag ang pagkatao ko. Kailangan mong panatilihing lihim para sa akin. Walang problema. Kung hindi ako nagkakamali. Niyakap niya. Dito ka nagtatrabaho? Linching Yiguo, dapat na tayong umalis. Sino ka? Ako ang amo niya. Mauna na ako. Nakita mo yon, di ba? Sinasadyang sinarhan niya ang pinto ng kotse ko. Linching Yiguo, kahit anong sabihin mo ngayon, kami ay legal na mag-asawa. Dapat kang mag-ingat sa distansya sa ibang lalaki. Si Xiaobai ba ang tinutukoy mo? Para siyang kapatid na lalaki sa akin. Wala akong pakialam kung Xiaobai o Xiaohei siya. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Ngayong araw, halos nakadikit na sa'yo si Yeyao. At wala akong nasabi. Di ba agad ko siyang itinulak palayo? Lagi akong maingat sa aking estado. Hindi tulad ng iba. Na diretso lang sa yakap. Si Yiguo ba yon? Lolo, Yiguo, espesyal kong ipinagawa ang mga putahing ito para sa iyo. Ang tagal kitang hinintay na makauwi. Ituring mo ang lugar na ito na parang sarili mong tahanan. Para na rin kayong nasa sarili ninyong bahay. salamat po Lolo. Sige, kumain na kayo. Kuhanan mo si Yiguo. Yiguo, sinabi sa akin ng tatay mo na nag-aaral ka ng hanap buhay sa bundok. Nakakuha lang ako ng kaunting kasanayan mula sa isang lokal na chef. Tama? Kasi, noong isang araw, napag-usapan ko ang isang bagay sa mga magulang mo. Tungkol sa isang partikular na bagay. Mas mabuting gawin na ito ng mas maaga kaysa sa huli. Hindi na kayo bumabata. Panahon na para makarga ko na ang apo sa tuhod ko. Lolo, ito. Napakasarap talaga ng putahing ito. Dapat mong subukan. Lolo, busog na po ako. Sige po, kayo na lang po. Halos tapos na rin ako. Tagapangasiwa, ihanda ang kwarto. Opo, Ginoo.
Hoy, yung matanda. Tara na. Lolo, talaga naman po. Naiintindihan ko po. Matulog na tayo. Kailangan kong umihi. Gwapo pala siya. Hindi naman pala ako lugi. Baba na tayo. Sige, tikman mo. Espesyalidad ko to. Huili chicken at shredded ham noodles. Malambot at sariwa ang manok, at masarap ang shredded ham. Maganda ang kombinasyon nila. Sobrang sabaw ang kanin. Malambot at chewy, pero firm pa rin. Ano? Masarap ba? Masarap. Ito ang pinakamasarap na chicken at shredded ham noodles na natikman ko. Bilisan mo kumain. May mas masarap pa. Ano to? Ito ang sikat na Sikchang Drunken Shrimp. Sariwa, malambot, at makinis ang hipon. May konting halong alak. Naiiwan ng lasa sa bibig mo. Ang sarap ng hipon ay perpektong nahalo sa lasa ng alak. Siyempre naman. Natutunan ko lahat yan sa guro ko. Ngayon, ang luto ng guro ko, ang tunay, na, autentiko. Guro mo? Isa lang siyang chef sa maliit na bayan. Sige, kumuha ka pa. Hindi na masarap kapag lumamig. Si. Kain na. Kotse ni Yeyao ay kay Ginoong Huo. Hoy, ikaw? Tigil na sa pagiging nakakairita. Hindi mo ba nakikita na tapos na kumain ng mga customer? Bilisan mo at linisin mo. Huwag kang magalit. Lahat iyon para sa kompetisyon. Yeyao, tingnan mo si Lin Ching Yiguo. Ang yabang niya kahapon, at ngayon, masunurin siyang nagtatapon ng basura. Sino ba siya para mag-isip ng ganoon? Paano siya nangahas na hamunin ako? Noong ako ay nagluluto pa, siya ay malamang naghuhuli pa ng mga kuliglig. Yao. Nandito si Jiang Bai. Jiang Bai? Ang ibig mong sabihin ay ang anak ni Master Jiang? Si Jiang Bai, ang batang henyo na kilala bilang pinakamahusay na chef sa Jiangnan. Oo, gusto niyang ipagluto natin siya ng isang mangkok ng lugaw. Yeyao, kung tama ang alala ko, kaklase mo si Jiang Bai noong pareho kayong panahon, di ba? Siyempre, 2 taon kaming magkaklase sa pribadong culinary school. Ang kanyang kakayahan sa pagluluto ay talagang kahanga-hanga. Narinig ko na noong panahong iyon, ang matandang master chef halos kinuha siya bilang apprentice.
Noong panahong iyon, lumuhod si Jiang Bai sa pasukan ng maliit na bakuran, umiiyak ng malakas. Pero hindi pa rin nakita ang master. Ako ang nagluto sa kanya ng isang mangkok ng lugaw para pakalmahin siya at paalisin. Sabihin mo sa kanya malapit nang matapos. Pero sabi niya, gusto niyang si Lin Ching Yiguo ang magluto para sa kanya. Ye Yao, dapat magmadali kayo. Hindi natin siya kayang awayin. Oo, si Yayaw. May problema ito. Tumabi. Ang bango naman yan. Yigo, sabi ko sa'yo na humaling na ko sa lugaw mo. Siya na naman? Jingyan, kailangan mong kontrolin siya. May mga taong pagkapasok pa lang, nanliligaw na sa mga customer. Ye, Yao. Kahit anong gusto mong kainin, hindi pwedeng kahit anong sabihin mo. Wu Jingyan, anong ginagawa mo dito? Ano? Mali ba ang pagdating ko? Nakakaistorbo sa inyo ni Ginoong Jiang? Anong pinagsasabi mo? Yigo. Sa tingin ko, mali ang akala niya tungkol sa atin. Anong maling akala, Ginoong Jiang? Pagdating mo, si Lin Ching Yiguo agad ang hiniling mong magluto ng lugaw mo. Ayaw mong tanggapin galing sa iba. Kasi ang pangit ng lasa ng sayo. Ikaw, Yigo, ang sama ng trato nila sa'yo. Kontento ka bang manatili dito? Sa galing mo, ang pagiging head cook lang ay sayang sa talento mo. Bakit hindi ka nalang pumunta sa Jiangmanlo? Gagawin kitang head chef. Teka, hindi. Kahit anong posisyon ang gusto mo, payag ako. Ginoong Jiang, ang pag-akit sa tao sa ilalim mismo ng ilong ko ay hindi maganda, di ba? Ano ba ang nangyayari sa inyong dalawa? Maghiwalay kayo, ngayon din! Yigo, mukhang hindi ako gaanong welcome dito. Kung sakaling magbago ang isip mo, puntahan mo ako kahit kailan. Oo nga pala, yung ginawa mong lugaw ay napakasarap talaga. Alis na ako. Ikaw! Hoy! Ikaw! Tumigil ka dyan! Ang galing mo naman. Bukas na ang kompetisyon. Wala ba kayong trabaho? Bukas, ang preliminary round ng Chef Championship. Ate Yao Yao, naniniwala akong siguradong mauuna ka sa preliminaries para mapahiyayang si Lin Ching Yiguo. Kumusta sa lahat ng narito sa lugar? Ito ang live broadcast ng Culinary God Championship. Ang labanang ito ay ang preliminary round. Sunod, saluhin natin ang ating tatlong kagalang-galang na hurado sa entablado. Magaling! Maligayang pagdating food critic na si Huang Tianlang. Ang culinary master, Hu Biayi. Pambansang dalubhasang kusinero, Jiang Cheng. Ang round na ito ng kompetisyon ay sumusubok sa isang bagay, knife skills. Ang unang yugto ay paligsahan ng mga koponan. Kapag bumagsak kayo sa preliminaries, lahat sa team mawawalan ng karapatan. Tofu, ito. Miss Yeyao, paano mo gagawin ang paghiwa nito? Ano, kay Lin Ching Yiguo na yan. Anong mahirap doon? Tingnan mo ito. Ang galing ng paghiwa. Ang ganda ng pagkakahiwa. Oo nga, oo. Naging mosh na lahat. Akala ko, may kaya siya.
Ang ganda. Ang galing talaga ng paghiwa. Sa lahat ng mga taon, hindi pa ako nakakita nang naghiwa ng tofu ng ganoon kaganda, kasing-sing ng buhok. Ang galing talaga. Ang galing, Miss Yeyaw. Sabi ko na ba? Lin, Chingiguo? Dapat magpasalamat ka kay Miss Yeyaw ngayon. Kung hindi niya pinili ang tofu, hindi ka nga makakapasok sa preliminaries. Sige, salamat na lang. Malapit na ang individual round. Kesa mag-alala ka sa akin, mag-alala ka sa sarili mo. Anong ginagawa mo dito? Bilang organizer, syempre nandito ako. Organizar ka? Kaya ikaw ang may hawak ng ikalawang bahagi ng lihim na resipe. Nawala ang lihim na resipe sa loob ng maraming taon. Kalahati ng buhay ng lolo ko ang ginugol para mahanap ito. Sir Huo, nandyan na siya. May mga bagay akong aasikasuhin. Malapit nang magsimula ang second round. Dapat bumalik ka na. Igwa, May sasabihin ka pa ba? good luck. Lahat, pagkatapos ng unang round ng kompetisyon. Ngayong gabi, ay tinatanggap natin ang pangalawang individual round. Ang tema para sa round na ito ay Sabaw. Sabaw. Isang buong manok, nilaga. Nilagyan ng pampalasa sa loob ng manok. Pagkatapos malaga, ang manok at pampalasa ay naghalo. Ang paghahalong ito ay nagbabalanse sa lasa ng dalawa. Ang paggamit ng seafood para sa sabaw ay talagang magandang pagpipilian. Gaya ng inaasahan mula sa anak ni Chef Ye. At Chara, ano ba ang gustong gawin niya? Lin Chingiguo, hindi ito kusina sa probinsya mo. Sa mga sangkap na ito lang, paano mo naisip na presentable ito? Talagang hindi makakapantay sa abalone at sea cucumber mo, pero ang kalidad ng isang sangkap. Ang siya lang nagtatakda ng pinakamababang antas nito. Lahat ng kalahok ay tapos nang ipresent ang kanilang mga putahe. Ngayon, anyayahan natin ang ating tatlong hurado na tumikim. Agad-agad mong maaamoy ang bango ng seafood. Kasabay ng masarsang sabaw. Ang dalawa ay naghahalo at lumilikha ng natatanging at kaakit-akit na amoy. Ang sarap talaga. Mukhang maganda. Walang laman ang sabaw na ito. Lin Chingiguo, sinusubukan mo lang ba lokohin ang mga hurado dito? Lin Chingiguo, wala talagang laman ang sabaw mo. Ano ang kakainin ng mga hurado? Baka naman, minamaliit mo ang mga hurado? Ang tema ng kompetisyon ay sabaw. Ang ginawa ko ay sabaw, di ba? Ano ba ang problema kung ano ang ilagay ko sa sabaw ko? Tama, kapag masyadong maraming sangkap sa sabaw, mawawala ang lasa ng pangunahing sangkap. Ang sabaw ay nakakapresko. Sakto lang ang pagkaasim. Pero bakit? Sa sabaw, nakaramdam ako ng konting tamis. Isang matamis na lasa. Ay tinatawag na Yuanjen Pickled Vegetable Soup. Ang mga atsara ay gawa sa dahon ng Yuanjen radish na tumutubo sa taas na mahigit 1800 metro. Atsara mula sa dahon ng Yuanjen radish. Para mabalanse ang asim ng sabaw, dinagdagan ng Yuanjen radish. Kaya ang sabaw ay walang katapusang maasim at mabango, at may konting tamis. Puro salita lang. Mga ordinaryong bagay lang yan. Anong klaseng lasa ang magagawa nila? Eksakto. Huwag kang makinig sa kalokohan niya. Probinsya na lang yan. Magaling yan sa matatamis na salita para manloko. Inuhusgahan ko ang pagkain base sa lasa. Kubi aye. Kung hindi ka naniniwala, tikman mo na lang. Maasim at mabango, nakakagana, matamis at nakakapresko, pampatanggal ng sebo. Mayaman sa texture. Ito ay tunay na isang delicacy sa mga sabaw. 100 puntos.
Paano ito nangyari? Ang kanyang mga luma at pangkaraniwang sangkap? Paano nakagawa ng napakagandang sabaw? May mali talaga dito. Gumamit ka siguro ng daya. Yayaw, mas mahina ang iyong kakayahan. At ngayon, sinisiraan mo na naman ako. Alam ng lahat na ikaw at ang anak ni Ginoong Jiang ay may hindi malinaw na relasyon. Sino ang nagsasabi ng kalokohan dito? Sinong naglalabas ng katarantaduhan? Yiyaw, sa palagay ko binalaan na kita. Kailangan mong panagutan ang sinasabi mo. Eksakto. Tama. Wala akong pakialam kung anong relasyon ng batang chef na ito kay Jiang Bai. Tumatahimik. Basta masarap ang pagkain, ayos na yon. Hindi ako nagsisinungaling. Siniraan ni Yeyaw ang kapwa chef. Iyon ang pinakamababa sa lahat. Anong mali sa sinabi ko? Landi ng landi yan, Jing yan. Hindi mo ba nakita mismo? Ikaw. Sa palagay ko mas kilala ko ang asawa ko kaysa sayo. Ano? Asawa mo? Kasal na sina Lin Qingyi Guo at President Huo. Kaya siya pala ang babaeng amo ng Yihayige? At binigyan ko pa siya ng hirap noon. Hayagan mo akong sinasang-ayunan. Mag-uusap-usap ang mga tao. Taong-tao kita. Siyempre, sasang-ayunan kita. Bukod pa riyan, siya ang nag-imbento ng kwento laban sa'yo. Yeyaw, dahil sa respeto sa iyong ama, nagtiis ako sa'yo. Pero ngayon, wala ka ng pagkakataon. Hindi, Jing yan. Nagsalita lang ako sa init ng ulo. Hindi ko yun sinasadya. Tama na, ikaw ay tinanggal na. Nawala na si Ye Yao. Ibig sabihin ba ang chef god ngayong taon ay si Lin Qingyi Guo? Mukhang ganoon nga, mula sa round na ito. Siya talaga ang nasa unang pwesto. Hindi naman sigurado. Baka nakarating siya rito dahil sa koneksyon. Hindi mo ba narinig? Asawa siya ni President Huo. Ang layunin ng Chef God Championship ay tuklasin at parangalan ang mga chef na tunay na nagmamahal sa pagluluto at may pambihirang kasanayan. Ang ating pinagsisikapan ay patas na kompetisyon. Isang paligsahan ng kasanayan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maniwala ka man lang sa tatlong maestro. Tama. Halos buong buhay ko na akong nagluluto. Kaming tatlong hurado ay sinusuri ang pagganap ng bawat kalahok batay sa aming sariling ekspertisya at karanasan. Hindi namin paboran o babaratin ang sinumang kalahok dahil sa mga panlabas na kadahilanan. Ang kasanayan sa pagluluto ni Lin Qingyi Guo ay talagang maaaring ituring. Naunang pwesto. Isang batang hamak na tulad niya at gusto niya ng unang pwesto? Isang maliit na babae ang nag-iisip na makakakuha siya ng unang pwesto. Huwag ko yan daw. Huwag yan daw? Ang maalamat na huwag yan daw? Waku yan daw. Pamilyar na pamilyar ang pangalang yan. Siya yung nakababatang kapatid na laging binabanggit ng guro. Anong sinabi mo? Wala. Ilang taon nang nagtatago si Huaqian Dao. At ngayon, bigla siyang lumitaw dito. Nandito si Huaqian Dao para sa lihim na recipe, sigurado. Nasa lihim na recipe din ang habol niya. Hindi pwede. Kailangan kong ibalik ang lihim na recipe sa Luojishan para sa guro. Sino si Lin Qing? Ako yon. Akala ko ikaw ay isang napakagaling na tao. Mukhang ang paligsahan ng Chef God ay hindi naman pala ganun kagalingan. Huaqian Dao, masyado kang mahigpit. Mali ba ako? 30% lang ng aking kakayahan ang kailangan ko para makuha ang unang pwesto. Huaqian Dao, ang gusto mo lang ay ang lihim na recipe. E ano naman kung gusto ko? Hindi ba't sinabi ni Ji, Huo, na tungkol lang ito sa kakayahan? Natatakot ka bang hindi mo matanggap ang pagkatalo? Subukan mo. Ego, sigurado ka ba? Si Huaqian Dao. Siya ang junior apprentice ng Diyos ng pagluluto. Dati, siya ang hari sa mundo ng pagluluto. Kahit si Chef Jiang, tabla lang ang kaya sa kanya. Magtiwala ka sa akin. Kaya kitang harapin. May tapang ka. Bukas ng gabi na lang, hihintayin kita. Lulutasin natin tuminsanan. Pero, kung matatalo ka, gusto ko hindi lang ang lihim na recipe, kundi pati ang buong Yihai Pavilion. Waku yan daw. Pagtitimpla ng pagkain ang napagkasunduan, pero ginagawa mong pustahan. Bata, hindi ka ba natatakong matalo, Day? Akala mo ba madali lang sa mundo ng pagluluto? Kung naglalaro-laro ka lang, umalis ka na't bumalik ka sa probinsya.
Sige, tatanggapin ko ang pustahang yan. Huo Jingyan, nababaliw ka na ba? Halatang inaabuso ka niya. Naniniwala ako sa'yo. Sige, kung si Sir Huo ang nagsabi, di tingnan natin kung anong mangyayari. Huwag yan daw. Respetado ka naman, di ba? Gusto mo lang makalamang ng walang bayad? Paano kung matalo ka? Anong gagawin mo? Ako. Imposibleng matalo ako. Tigilan mo ang kayabangan. Kung matalo ka, kailangan mong magretiro sa mundo ng pagluluto at isuko mo ang mga kutsilyo mo at ihandog mo ang Wangxiang restaurant. Paano mo nalaman? Nakasulat sa jacket mo ang dalawang malaking karakter. Akala mo ba hindi ko makikita? Kung ganyan ka kumpiyansa, pumayag ka sa kondisyon ko, wala kang mawawala. O baka naman natatakot kang matalo ng isang batang babae tulad ko? Matatakot sa'yo? Siya, tinatanggap ko ang kondisyon mo. Kung matalo ako, isusuko ko ang mga kutsilyo ko at ibibigay ang Wangxiang. Ito. Ito. Masyado kang padalos-dalos. Pumayag ka na lang ng ganoon? Sabi ko sa'yo. Naniniwala. Naniniwala akong kaya mo yan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko basta ibibigay ang lahat ng pag-aari mo. Siya. Maglakad-lakad tayo. Maghapon ka nang nakikipagpaligsahan. Oras na para magpahinga. Ang ganda ng gabi dito sa sinaunang lungsod. Napakaganda talaga. Sinabi ko sa'yo, uminom ka ng kaunti. Huo Jingyan, bakit ka pumayag sa marriage alliance? Ikaw? Ako. Pinilit lang ako. Sa tingin ko, ikaw rin. Pero, Pero ano? dati, akala ko talaga nakakainis ka. Pero ngayon, parang, hindi ka naman pala masyadong masama. Paano ba ako? Huo Jingyan. Gising-gising. Siguro natakot siya. Natatakot na lumitaw. Kaya gagawin ba natin ito o hindi? Oo, darating ba siya o ano? Hindi naman siya natakot at tumakbo, di ba? Nandito ako! Nandito ako! Sa wakas, nandito ka na. Nasaan si Mr. Huo? Paano ko malalaman? Akala ko umatras ka. Ito lang ay isang maliit na kompetisyon. Hindi ako masyadong nag-alala tungkol dito. Huwag ko yan daw. Talaga sigurong nakakaapekto na ako sa iyo. Nagdala ka ng napakaraming sangkap. Dahil pareho nang nandito ang mga kalahok, simulan na natin ang kompetisyon. Sandali. Paano kung dagdagan natin ng konting eksitasyon? Ano ang ibig mong sabihin? Ang regular na kompetisyon sa pagluluto ay nakakabagot. May 10 piraso ng papel sa kahon na ito. Bawat isa sa atin ay kukuha ng isa. Sa panahon ng kompetisyon, bawat isa sa atin dapat sundin ang pangangailangan sa ating papel. Kaya, nangangahas ka bang tanggapin? Malamang may trick doon. Ano ba ang sinusubukan ni Huwag Yan daw ngayon? Ito lang ay isang maliit na piraso ng papel.
Walang asin. Ang asin ang hari ng lahat ng lasa. Kung wala ito, paano natin i-season ang kahit ano? Huwag yan daw, hindi pa ako pumapayag dyan. Eksakto, paligsahang walang hamon. Ano ang saysay ng panonood? Mukhang puro palabas lang siya. Paano siya makakapantay kay Master Hua? Narito ka na rin. Pinilit siya ni Hua Qiandao. Pinapirma niya kay Madam ang isang mahigpit na kondisyon. Ano? Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatan? Susundin ko ng natural ang nakasulat sa papel. Lutuin ang putahing ito ng walang asin. Desidido siyang pahirapan ako. Kung hindi ako kukuha, kahit manalo ako, masasabing hindi patas ang panalo ko. Walang kawali. Paano ka magluluto ng walang kawali? Hindi pwedeng gumamit ng kawali. Napakahigpit naman ng kondisyong iyan. Kung hindi mo kaya, hindi mo na kailangang sundin. Pagkatapos ng lahat, bata ka lang, naiintindihan kung hindi pa sapat ang kakayahan mo. Yan lang ba ang kaya mo? Hindi lang pwedeng gumamit ng kawali. Ano ang hirap doon? Magsimula na tayo. Isda. Isdang walang asin. Paano mo aalisin ang amoy ng isda? Hindi pwedeng gumamit ng kawali. Ibig sabihin, prito, deep fry, pakulo. Wala ni isa sa mga iyan ang pwede. Ang galing ng paggamit ng kutsilyo. Malinis at tumpak. Ginagamit niya ang marinade para takpan ang amoy ng isda. Sa halip na asin, Sumusuko ka na ba ni hindi ka makapili ng ulam? Baboy. Talagang sobra-sobra ang tingin mo sa sarili mo. Ang baboy ang sangkap na pinakamahirap lutuin. Wala ka namang kaserola. At baboy pa ang pinili mo? Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol doon. Iniihaw niya ito sa apoy. Kalokohan ng probinsyano. At makikipagkumpetensya ka pa sa akin? Tapos na. Malambot at makatas ang isda. Bawat hibla ay puno ng amoy ng marinade. Sumasabog ang lasa sa iyong bibig. Bawat hiwa ng isda ay pantay-pantay ang kapal. talagang ang putahing ito ang paghiwa at pagluto ay parehong walang kapintasan. Ang natural na sariwa ng isda ay perpektong napanatili, pero magaling na hinalo sa kakaibang lasa ng marinade. Ang texture ay mayaman at komplikado. Talagang napakasarap. 3 taon kong pinag-aralan ang teknik na ito. Sa pamamagitan ng pagpukpok sa isda, nagiging mas malambot at makunat ito. Pagkatapos, ibinabad sa mga pampalasa para mapanatili ang esensya ng isda, habang dinadagdagan ang lalim ng lasa. Ang putaheng ito ay tiyak na magiging highlight ng kompetisyong ito. Ang amoy na ito. Saan ko ba ito naamoy dati? Ang bango talaga. Ang amoy ng inihaw na baboy na ito ay talagang nakakagutom. Mayroon itong masarap at malinamnam na lasa ng baboy na pinagsama sa natatanging amoy usok mula sa apoy. Totoo, ang napakabangong amoy na ito ay nangingibabaw. Sa lahat ng mga pagkaing ito, Linching Higuo, napakabata pa ng binibining ito, pero pambihira ang kanyang kasanayan sa pagluluto. Talagang humanga ako. Ang baboy ay mabango pero hindi nakakaumay. Napakalambot at makatas. Ang pag-ihaw sa uling na amoy usok ang perpektong finishing touch. Nagdagdag ito ng lalim sa lasa. Hindi ba ito?
Ang parehong inihaw na baboy na kinain ko sa Luoji Mountain? Luayishan, nakapunta ka na ba sa Luayishan? Ipinahahayag ko, si Lin Ching Yiguo, ang nagwagi. Ang lechon na ito ay talagang naiiba sa lahat. Tutol ako. Paano ito nangyari? Ang simpleng karneng ito, paano ito nakatalo sa akin? Hua Qiandao, nanalo na rin ako laban sa iyo. Sinabi kong hindi ako magtatangi. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong tikman ito mismo. Ang karne na ito. Paano ito napakasariwa at mabango? Ginamit ko ang pinakaprimitibong paraan ng pag-aasin. Pinili ko ang aming lokal, espesyal na itim balahibong biik. Inadobo ko ito ng bawang, asin, at sili. Inihaw sa magkabilang gilid hanggang kumulo ang mantika. Ang bango ay kumakalat sa hangin. Siyempre naman, ito ay ginawa ng aking apprentice. Ginamit niya ang pinakaprimitibong paraan ng pag-aasin. Kaya ikaw ang apprentice ni Master Zhang? Paano mo nalaman? Ikaw pala ay, ang apprentice ni Master Zhang, ang Diyos ng pagluluto? Huwag masyadong maingay. Hindi ko talaga gusto gamitin ang titulong iyon. Hindi ko kayang talunin ang aking ate sa pagluluto at hindi ko rin kayang talunin ang apprentice ng aking ate. Sa totoo lang, ang pinakamahalaga sa pagluluto ay hindi kung gaano kagaling ang iyong paghiwa o kung gaano ka-advanced ang iyong mga pamamaraan. Ito ay ang pakiramdam sa mga sangkap gamit ang puso at pagluluto ng bawat putahe ng may pagmamahal. Bawat sangkap ay may sariling natatanging kaluluwa at kwento. Ang tungkulin natin bilang mga chef ay gisingin ang kaluluwang iyon at ipasa ang mga kwentong iyon sa mga kumakain sa pamamagitan ng lasa. Kapag hinabol mo ang tagumpay ng may makitid na pag-iisip, madali mong makakaligtaan ang pinakatotoong bahagi ng pagkain. Mabuti. Magaling ang sinabi. Lihim na recipe. Dati kong iniisip, ang pag-ibig ay dapat parang maanghang na hiwa ng isda na may kumukulong mantika sa kawali. Pero ngayon naiintindihan ko na, ang pinakamagandang kaligayahan ay dalawang taong nagbabantay ng iisang putahe. Naghihintay sa asin na dahan-dahang matutunaw sa mga taon na pinagsasaluhan natin